kalibutan, hindi lang hindi lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Kaya bulahan kaayo ang mga tatay, no? Dili na yung bulahan kay tungod na tatay nga adunahan, o kadunay tatay nga nindot matiman sa mga anak, pero mas nindot itong tatay nga dunay kahadlok sa Ginoo. Amen? Amen. Muna sa Ginoo nga tatay. Kaya inanay mong tatay nga karon, asa itong mga anak, no? Nga, I love you tay, no? Ayaw ko itong gabi tay, I love you tay, no? No? Mahal ta ka tay, no? So, tanan nga tay diha. Amen. So, ako may igso ilanyo sa pagtindog, atong basawan ng pulong sa ginadya sa Micah, chapter 6, verse 8. Amen. Ang Ginoo kapanalangin sa iyang mga pulong. Kanimo Lord, nagapadayon ni sa pagtuon sa imong mga pulong, o padayon ni sa pagpamalandong sa imong pulong, Ginoo. Bilang mga tatay, kami nga mga buhat ng paghigugma diha kanimo with all our heart, mind, and soul, and strength. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you sa padayon nimo sa paglikod, pagtagad sa mga tatay, Ginoo. Ato na responsibilidad sa pag-care sa pamilya, sa pagbubay, sa mga need. O salamat labaw sa tanan, Ginoo, nga kami yun ng mga tatay, mga panguna sa agap ngadto sa mga pamilya ngadto diha kanimo, Lord. Usa dalaygon ka ng mga panalangin ala sa matag sa kanang mga karon. Panalangin imong mga pulong nga ang gibasa o ang kumalandungan niya takna. Salamat sa kaalam kay balo. Salamat sa trabaho sa parang espiritu na mo imo panguna kanamo dinyo takna. Labulay kami Ginoo sa mga miling dugo o ibuwa sa kaaway. May maka-distract sa pasamunaw na kasing-kasing o sa pagpanilaw sa iyong mga pulong. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na mga pungko. Kaya mo guys, ito the qualities of godly father. No? Kada ba mga kwalidad sa mga tatay na matawag na, doon na siya itawag na godly father. Na matinubi siya ng father ba, na doon ay Diyos sa iyang kinabuhi. No, nini nga pula, nag-celebrate dito ang Father's Day. No? Sa tuwa karon, the greatest need in our society today is for father who will rise up. Kaya bang father ba nga, kaya bang ibarog yun siya na bilang tatay? Oo. Tatay ba siya sa ito ang pamilya? Tatay ba siya sa ito ang komunidad? Tatay ba siya sa ito ang kaugalingon? Okay? Kay mula igsoon niyang tatay, bulahan ko, doon na pa yung tatay, no? Angay na itong i-rise up ang atong mga tatay. Kaya nga naman, and assume there is a God-given rule of responsibility in the family. So, ang Ginoo at nung naikihatag ay sa mga tatay o mga responsibility. O, sa mga tatay din. No? Ang mga anak, makabalong ang tatay at doon na responsibilidad. No? Sa atong gibasa, sa Micah chapter 6 verse 8, na the basic responsibilities of a poor man's home, but when a man become a father, those responsibilities are expanded. Katong ritaw pa kay igsoon, wala na kay kanang mga responsibilidad. Pero katong namilyon na, nagkaroon ka ng pamilya, at doon na kanay dako kayo ng responsibilidad. Mga tatay. No? So diri, sa Bible, ato makita diri ang karakter sa usa ka mga nahimong tatay. Like Abraham. No? Si Abraham, itawag siya o father of all faith, all nation. No? Si Abraham. Nahimong siyang father.
may kanta na Father Abraham, so many children. Appear naman tayo dito. So si Abraham, nakita agad niya, o sa agad siya katinuod niya, amahan. Although iyang anak si Ismael o si Isaac, pero nga naman dinaghan ang iyang anak. Apira ka dito. So dili basta-basta po ang iyang responsibilidad. So naglakaw siya na uprightly, at na siya ikalok sa Ginoo, so tanan ng mga sugo, mando sa Ginoo, instruction sa iyang ituman. Si Moses, the same. Grabe, nahimo si Moses. Nahimo siya matawag na father. Kaya pila to ka mga katawan ang iyang gidala. Gikan sa Egypt, kaingon sa, sa promised land. So, ano na yung mga responsibilidad ang bawat isa? David, si Job, mas si Job, no? Bilang papa. Grabe yung responsibilidad si Job. Grabe ang iyang pagka-hadlokon niya sa Ginoo. Okay? So, so the qualities of a godly father, una, a godly father love God. Muna'y una. Nga tinuod ay nga amahan o ang godly father is adunay gid siya paghigugma sa Ginoo. Hello, ako niya. Ang tinuod gid ay nga papa nga matawag nga godly father is adunay siya gugma niya sa Ginoo. Kaya, si Job, nahimo ko siya amahan ko. Kay una, ihugma niya ang Ginoo, grabe din ang iyang sakripisyo. Kaya gani, mga butang nawala sa iya, asawa, anak, pero nagpabilin ang iyang hugma niya sa Ginoo. Grabe ang sakripisyo. Usahay gani, bilang tatay o bilang tatay, ano na tay, paghigugma sa Ginoo, pero sometimes, kanang nagugma nato, tungod kay adunay mga need ang atong pamilya, o sa sacrifice nato. Ang atong gugma diya sa Ginoo, labaw sa atong pamilya. Kaya unahon nato gudog, pangita og source para mabuhi atong pamilya. Okay na siya, wala yung question niya. Pero how about sa paghigugma nato sa Ginoo? Bilang tatay, aduna ba tayo kanang kahadlok sa Ginoo? Ato pang giatiman ang atong mga pamilya sa pag-agap dito sa kaayo sa Ginoo, tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, so that's why ato pong buhaton ang pag-agap nato sa atong pamilya diha sa Ginoo. Hello? Muna sa tinuod niya tatay, adunay paghigugma sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God according to Matthew chapter 6 verse 33. Unahon na to og seek, pangita ang ikarian ng kingdom sa Ginoo. Kaya bulahan tong sa usa ka Facebook, bulahan tong usa ka pamilya, no? Isa nakita ato. Gikan sa kabataan, paingon sa asawa, anak, nagiusa sa pag-adto sa simbahan. Muna sa tinuod nga tatay, dili na siya bakat na tatay. Tinuod siya nga tatay, nahigugma gud siya sa Ginoo. Wala siya nahigugma sa simbahan, wala po siya nahigugma sa pastor o sa kinsa pa niya mga leader o sa mga kawan, kundi nahigugma siya diha number 1 sa Ginoo. Hello? Kung nahigugma gud ta sa Ginoo igsoon, wala yung question niya. Oo. Kung nahigugma ta sa Ginoo, wala nindot kaayo pamalandumon. Yang tanan, prioridad na to, number 1 bilang Ginoo. Before ang pamilya.
unahon yun, seek ye first, the kingdom of God. Pero sa ako ng mga pastors, unahon ang pamilya before ang ministry. Pero ang ginauna-una na. So, managingon niya igsoon, based sa mga panghitabo karon, paano na ito i-build na bilang tatay ang mga prioridad sa ato ang kaugalingon, sa ato relationship diya sa Ginoo. So number 1 po to, atong pangitaong build ang gingharian sa Ginoo. I-build na to. Kaya once na-build na to, atong gugma sa Ginoo, o iuna na to, pagpangita ang gingharian sa Diyos, ang tanan nga atong pamilya, musunod na siya. Hello? Hello? Kaya halos kalaghanan karon sa pamilya, ang nanay gaguyod, ang tatay giguyod. Instead na ang tatay mo mugay, usay tama, nga tama na buhaton, ginoon, ang nanay na mo nagaguyod, ang tatay nasa tumoy. Ginaguyod. Dali igsoon, nga doon na tayo manipayon nga pag-build sa ato ang mga priorities of relationship. Usually, if you do not have a right relationship with God, it is futile to think you can relate properly to others. Baga, walay say-say ba? Kung di na ito magampanan, ang ato pagkirelasyon sa Ginoo, o wala na ito nahimo, ino ka Nixon, walay say-say ang ato pagkatatay. Kung dili po na ito ma-care ang uban. Kaya mga tatay kaya uban, nagkatanaw po sa tuwa, lagi kita mga born again. Oo. Okay rin ang tanaw ng dili born again, di mo lagi na sila. Pero kita na mga born again, parang sensitive kayo na, kita yung tanaw. Mapakya sa ngayon na gamay, wala, bubak na ta. Hello? Mga Kristohanon yung mga tatay. Dili Kristohanaw, ha? Kristohanon. Tinuod yun sa Kristohanon. Adunay gugma niya sa Ginoo. Kaya bulahan ta na mga tatay nga ni-stand karon. Bulahan ta. Kaya ikaw itong tinuod na tatay nga adunay pagigugma sa Ginoo. Giuna nimo sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Amen? Palakpakan nato itong mga tatay, di? Amen? Hallelujah. Nalabaw sa tanan, atong palakpakan din atong tinuod na tatay ang Ginoo. Kaya doon natin, nag-amping, nag-atiman ka na ito, ayun pag-aligso, nabuhit mga ng mga langgam na may nag-atiman. Hello? Kung sa pagkakita ng mga tatay, doon sa mga hard work, kaya ang tatay, grabe ka kubihan. Grabe ka, basta hindi na kaya, ako na kaya, buhaton rin niya po para ma-meet ang needs sa mga sakit sa pamilya. No? Grabe yun ang tatay. Grabe yung sakripisyo ang tatay. Pero di ko tanang tatay na marag hard work. Di ko tanang tatay. Kaya di ko rin maikumpara. No? Pero ang importante na rin igsoon, doon na tayo bukas sa Ginoo. Okay? If you are running from God, you will never have peace. No? Kasi ang tatay, maragpan kayo. Kanang grabe na ang una, labi na itong klase, no? Sa pag-provide sa mga need, mga anak natin nag-eskwela, o among bata, isa na, pero grabe. Oo. Pawalan po sa imo cellphone, wala na kayo, parcel na na. Muna na nimo o ka ng control na di ka magagasto, kaya tulad na ay parcel, may tag-isara sa isa kasimana. Sa isa kasimana na ay tag-duha, tag-tulong saan na. Na-amount dito, 200, 300, kung saan mo to. Kaya, ulahan ko ng tatay na dahil. Dahil na yung bakot siya anak, no? Grabe yun, no? Ikaw tinigsoon,
Kung kita mo, kung palayo niya sa Ginoo, munang gipasabot niya iso na wala gintay kaminaw. No? Diya sa Isaiah chapter 57 verse 21 sa Isaiah, kay halos tatay karon igsoon, wala na panahon sa Ginoo. Ipalayo sila. Isaiah chapter 57 verse 21. There is no peace for the wicked, says the Lord. So, makonsider nga ang tatay ay na naway Ginoo, makonsider siya nga wicked. O ka na wala niya gigumang Ginoo. Kaya Ginoo yung ka nga, naikupas sa Ginoo, muna giingon igsoon nga, hindi yung ka magpahalayo sa Ginoo, at kung sa pa yung mga itabo. At doon sa katatay, nun niya, bahala ka kinaunsa, hindi ko mubiya sa Ginoo. Kaya patayanan ko din yung atong mga babalik soon. Promise din niya, sa kadaghan nilang barkada, siya na rin ni Stan, nananalagal sa Ginoo. Ingon niya, bahala ka kinaunsa, hindi ko mubiya sa Ginoo. Pero sa panahon niya, isulayan siya, sa panahon niya, na nabisi na siya sa iyang trabaho, wala na po siya panahon sa Ginoo. Hantod niya, nabutang din sa iyang unahuna, na wala na din sa iyang pagpangalagan. Once manggod niya, on and off ang ato pagpangalagan sa Ginoo, hantod niya, hindi yung kaganahan mo sa iba. Basta off and on yung pagpangalagan. Basta gunsunan na siya o kaduha ka Sunday, tulong ka Sunday, maabot niya, hindi yung kaganahan. Dahil naaga po ang trabaho sa kaaway nga, kita ng mga amahan, kita haligi sa ito ang panimalay, ano po ang uhimuon sa kaaway, wala po niya ang gana. Gana sa pagpamalagad, gana nga kita na higumpa sa Ginoo. Wala, ang Ginoo na higumpa mo din na to. Kasi pa ang mga tatay, hindi mo punta ng tatay na buliyago, no? Pero, sa simbahan, gamay na nagbilang ang Ginoo ang mga tatay. Sinasa na simbahan. Kasi kung sa denomination, magbilang ang Ginoo ang tatay. Pero kung dito sa sabungan, dito sa usad yan, mga sugal nila, halos tatay, kamara po yung nanay. Kung dipindi po sa nanay, ito na bisyo. Nandiyan ang tatay, halos kasi, friend, kayo close kayo mga tatay. Dahil pa kayo, hala, pre. Wala. Ano, may brat. Pre. Hello. Grabe. Kung ikumpara niyo ang sa Ginoo, o sa dili Ginoo, mas daghan ng amigo ni Kuan, kanang dili Kristohanon. Hello? Mas daghan amigo ni dili Kristohanon kaysa sa Kristohanon. Nga ang Kristohanon, napalaga na o kanang amigo sa dili unbeliever, kaya kasi matakdan siya. Paano nyo na siya masulihan sa puno sa Ginoo kung ikaw mismo magpalagan na ka? No? Although, okay ang makig-friend, pero hindi mo bato sama sa iyang ihimo. Hello? Hello? Mga tatay? So, once na nahilayo ka igsoon niya sa Ginoo, sama sa akong ingon ganina nga, ingon niya, Lord, hindi ko mubiyak ni mo. Balag ako na lang sa Ginoo. Pero sa inyo ito po, ilala ninyo ni. Ang tagkaroon, bakit siya namalagay sa Ginoo? Nibalik siya kay Soriano sa dating daan. Ang lifestyle, tanan, pwede niya nang himuon. Hello? Grabe sa muna, dipit pa kayo sa kanang defensive kayo siya. Ay, hindi na ako mahimo kay Nagul again ako. Bagong ako. Pero sometimes, kita po ng mga tatay, batayan na ito itong paugalingon. Kaya daghan kayo namulong, niyaningon niya, ako, dasig ko. Asa naman ang kadasig ko? Tanawa ko. Diba? Ay mga tao na, tanawa ko ninyo. Kaya pagka nabalitaan na lang ninyo, backslide na. Kaya, atong mga baba igsoon, kung
uban sa grasya o tabang sa Ginoo, ato ni palayo kan tabunan nito sa Ginoo sa iyang hamili nga duwa ni atong mga baba. Hello? Dili ta mo istorya o kanang patapos. Kay gisulayan mga galing ng mga nasa Bible character ng mga tao. Kung sa pahakit ta, nga igo lang ta sa pagtanaw sa Biblia karon. Di na to mabasa ang Biblia. Igo lang ta sa pagtanaw sa Biblia. Pero sa na cellphone, wala kayo kanang cellphone na ay Biblia. Pero ang Biblia, open ka na kayo mabasa ka. Pero kung saan mo itatag mo yung games niya, apps. Mas dahil hindi mo natuplok tong games kaysa sa Biblia. Isa'y maka-relate anak eh. Amen. Oh. You know what yun? Biktima ta ni ini. Biktima ta kay atong huna-huna ginadeceive sa kaaway. Hello? Kaya ang challenge, basta sa isa ka minuto na lang, makabasa tayo isa ka verse. Isa ka verse na rin eh. Bulahan na nato na ba yung mga verse? Kaya ako sa panahon igsuon, wala tayong Biblia. Bulahan na tayo, natagan ng Biblia. Hatong Biblia na ito, may isa mo tayong tagan na ito. Asa naman to? Sa balay na ha? Kaya gupo pa na ito. Patay. Di niya tabakaro ang ginawa dito. Hello? No, igsoon, unang giingon, isa po na siya kay pamaagi nga palayo na ito ang Ginoo sa atong kaugalingon. Hello? Murag hinay-hinay ba? Ipalayo na ito ang Ginoo sa atong kaugalingon. Unya hantod niya, ipalayo, hantod niya, nilayo na kita kayo sa Ginoo. Murag ipasabot niya nga, wala kay kasaysayan pa na itong pagkatao once na malayo na sa Ginoo. Kaya ganyan naman ako, magkaroon pa ko. Dito ni sa kampo na tayo, murag outdoor niya ito. Pastor na ito, pastor. Pastora, kayo nung dobe ko. Sa icebreaker ba? Hindi dito sa pagtana, sa pagbulong na ko, unsa ang pinaka-dako kayo na dominant nga maabot sa inyong kinabuhi. Unsa ang pinaka-dako nga dominant kasi inyong kinabuhi. Unsa ay mong tubag na. Ano, akong tubag kapod. Mura po ito. Hindi ko na ako malintan. Nako ang pinaka-dako kayo nga dominant nga may tapos sa kanya buhay nga may layo ko sa presensya sa Ginoo. May layo ko diya sa Ginoo. Oo. Hello? Dili na mahilayo ka sa simbahan. Dili mahilayo ka diya sa Ginoo. Hello? Kunya, di na mo yung mga pilosopo. Bisa pa wala kang nagsimba pastor na ang Ginoo. Gano'n ako. Oo, gano'n ang Ginoo. Everywhere man siya. Anywhere, everywhere. It's like anywhere ang Ginoo. Pero how about sa ito ang relasyon niya sa Ginoo?